Ito ang kwento ng isang ama na inilaan ang buong buhay niya upang protektahan at turuan ang kanyang anak na lalaki. Isang kwento ng luha, pagmamahal, at mga aral sa buhay na dapat marinig ng lahat. Salamat sa pagpunta sa akin. Naway pagkalooban ka ng maraming kalusugan at kayamanan. Ang maliit na baryo sa baybayin ng gitnang Pilipinas ay nananatiling payapa habang unti-unting sumisilip ang liwanag ng umaga. Ang mga mabababang bahay na yari sa pawid, bahagyang nakaliko sa bawat ihip ng hangin, ay sumasalamin sa maningning na gintong sikat ng araw. Sa malayo, ang mga alon ay humahampas sa baybayin, kasabay ng huni ng mga ibon, bumubuo ng isang banayad na musika para sa bagong araw. Maagang nagising si Ginoong Pablo, gaya ng dati. Bahagyang nakukuyumanggi ang kanyang likod, magaspang ang mga kamay, at lumabas siya sa bakuran. Huminga ng malalim sa maalat na hangin ng dagat, naamoy ang basang lupa ng palayan sa tabi. Sa kanyang puso, may tahimik na pangamba na walang nakakaalam. Si Junjun, ang nag-iisang anak niyang lalaki, ay lumalaki na at puno ng tukso at panganib ang mundo sa labas. Si Junjun ay mahimbing pa sa kanyang maliit na bahay na pawid. Nananaginip siya ng mga pakikipagsapalaran kasama ang mga kaibigan tungkol sa dagat at sa mga laro na madalas ipinagbabawal ng ama. Pumasok si Ginoong Pablo sa silid at dahan-dahang inilagay ang kamay sa balikat ng anak. Gising na, anak. Dumating na ang bagong araw. Nakakunot ang noo ni Junjun, umangat ang balikat, at sa huli, umupo rin siya. Halos natutulog pa ang kanyang mga mata, ngunit sumiklab ang kuryusidad nang makita ang ama. Inihain ang payak na agahan, kanin, ilang hiwa ng pinatuyong isda at isang itlog. Nagmadali si Junjun sa pagkain habang nakatingin sa bintana patungo sa palayan na may hamog. Ama, maaari ba akong sumama sa dagat kasama ang mga kaibigan ko ngayon? Isang inosenteng tanong, puno ng sabik na damdamin. Huminga ng malalim si Ginoong Pablo, may halong pagdadalamhati sa kanyang malumanay na tingin. Hindi pa, anak. Mataas ang alon ngayon, delikado sa dagat. Kailangan kitang manatili sa bahay para mag-aral. Napuno ng tampo at kaunting galit si Junjun. Hindi niya naiintindihan na ang pagtanggi ng ama ay pagmamahal, isang tahimik na proteksyon. Pagkatapos ng agahan, nag-aral si Junjun. Sa pulang daang lupa patungo sa baryo, tahimik siyang sinundan ni Ginoong Pablo at pinagmamasdan ang bawat matatag na hakbang ng anak. Sa kanyang puso, nag-aalala siya. Isang araw, mauunawaan mo rin ang lahat. Pero ngayon, bata ka pa, hindi mo pa alam ang pagod ng iyong ama. Lumipas ang unang araw ng linggo, mababa ang marka ni Junjun sa isang pagsusulit. Malungkot siya at iniiwas ang tingin sa ama. Tiningnan siya ni Ginoong Pablo, hindi nagalit, naupo lang sa tabi ng lamesa. Anak, ayos lang yan. Mag-aaral tayo muli. Tutulungan kitang maintindihan ang lahat. Tahimik si Junjun, may luhang nagbabad sa mata, at unang beses na naramdaman ang tiyaga at tahimik na pagmamahal ng ama. Hapon, tumakbo siya sa bakuran, huminga ng malalim sa hangin ng dagat. Nais niyang maging malaya, maglakbay, at makalimot sa mabibigat na aralin. Pinagmamasdan siya ni Ginoong Pablo mula sa bintana, puspos ng pagmamalaki at pag-aalala. Bawat hakbang ni Junjun sa buhangin, bawat ngiti at tawa, ay patunay kung bakit tiniis niya ang buong buhay upang protektahan, alagaan, at turuan ang anak kahit hindi pa ito nauunawaan ni Junjun. Pagdating ng gabi, habang ang buong baryo ay tahimik, mahimbing nang natutulog si Junjun at si Ginoong Pablo ay nakaupo sa tabi ng bintana. Ang buwan ay nakabitin sa dagat, ang pilak na liwanag ay sumasalamin sa tubig. Pumikit siya, huminga ng malalim, at naalala ang mga pagod na taon, ang mabilisang pagkain, ang mga gabing walang tulog. Lahat ay para sa anak. Sa kanyang puso, bawat sakripisyo at pawis ay isang tahimik na pangako. Anak, palagi akong nasa tabi mo kahit hindi maintindihan ng mundo. Alam niya, isang araw, lalaki si Junjun,
Mararanasan ang kabiguan, haharap sa mga hamon, at titingnan ang nakaraan. At sa araw na iyon, mauunawaan ni Junjun ang lahat, ang mga tahimik na sakripisyo, pawis, at mga lihim na paghihirap ng ama. At marahil, unang beses, mararamdaman ang malalim na pasasalamat. Ngunit hindi pa dumating ang araw na iyon. Sa maliit na bahay na pawid, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nananatiling tahimik ang lahat. Si Ginoong Pablo ay tahimik, matiyaga, lihim na pinagmamasdan ang bawat hakbang ng paglaki ng anak. Patuloy na nagsasakripisyo, patuloy na nagmamahal, at patuloy na naniniwala na darating ang araw na maiintindihan ni Junjun ang lahat. Maagang umaga, nakabalot pa sa hamog ang paligid. Lumabas si Ginoong Pablo sa bakuran, huminga ng sariwang hangin ng dagat at tumingin sa kanyang anak na nag-aayos ng mga gamit pang eskwela. Si Junjun ay puno ng enerhiya, may dalang bag, at ang mga mata ay kumikislap sa pananabik sa mga bagong karanasang hatid ng isang araw sa paaralan. Papa, may art class tayo ngayon. Tuwang-tuwa si Junjun. Ang mga mata ay kumikislap. Gusto kong magpinta ng dagat, mga bangka, at malawak na kalangitan. Ngumiti si Ginoong Pablo, ngunit mabigat ang damdamin. Anak, alam ko gusto mo ang sining, pero ngayon, kailangan mong mag-aral ng math. Tutulungan kita, at sa weekend, malaya kang magpinta. Napakipot ang noo ni Junjun, hindi komportable, parang nababawas ang kanyang kalayaan. Pagdating sa paaralan, inis pa rin si Junjun. Pakiramdam niya, masyadong mahigpit ang kanyang ama. Palaging pinipilit siyang mag-aral at hindi kailanman binibigyan ng pagkakataong maglibang. Sa loob ng klase, hindi siya nakikinig. Nakatitig lang siya sa bintana, sa sikat ng araw na tumatama sa dagat, kung saan ini-imagine niya ang mga pakikipagsapalaran at ligayang walang limitasyon. Pagkatapos ng klase, dali-dali siyang tumakbo palabas ng bakuran, umaasang makasama ang mga kaibigan at makapaglaro bago umuwi. Ngunit naroroon si Ginoong Pablo sa gate, may seryosong tingin. Junjun, umuwi ka na. Gusto kong gawin mo muna ang homework bago maglaro. Nagulat si Junjun at naglakad ng may lungkot sa dibdib. Palaging hindi ang sagot ni Papa. Hindi niya kailanman pinapayagang masaya ako. Bulong niya. Sa daan pa uwi, nakita ni Junjun ang isang grupo ng mas matandang bata na naglalaro ng bola sa tabing dagat. Gusto niyang sumali, ngunit nakatitig ang kanyang ama mula sa malayo. Isang bahagi ng kanyang pagiging matigas ang nagudyok sa kanya at tumakbo siya patungo sa dagat. Hindi alintana ang babala ng ama. Agad na tumakbo si Ginoong Pablo. Ang mga alon ay humampas sa paa ni Junjun at siya ay natagilid sa buhangin. Para bang huminto ang tibok ng puso ni Ginoong Pablo sa sandaling makita ang anak na lumulutang sa alon. Tumakbo siya at naabutan si Junjun. Nailigtas siya papuntang Pampang. Natakot si Junjun, basang-basa, nakapikit ang mga mata sa takot habang nakatingin sa ama. Papa, huwag kang mag-alala, nanginginig na sabi ni Junjun. Huminga ng malalim si Ginoong Pablo, may halong takot at lungkot. Gusto lang kitang protektahan, Junjun. Ayokong mapahamak ka, kahit isang beses lang. Yumuko si Junjun. Naunawaan na ang pagiging mahigpit ng kanyang ama ay nagmumula sa pagmamahal, ngunit may kaunting galit pa rin sa loob. Pagdating sa bahay, tahimik na umupo si Junjun sa mesa ng pag-aaral. Naghanda si Ginoong Pablo ng tanghalian, matay nakatingin sa anak. Tahimik si Junjun, may halong pag-aalala at lungkot ang mga mata. Naiintindihan ko na, Papa. Pasensya na sa aking kapabayaan, mahinang sabi ni Junjun. Ngumiti ang ama at inilagay ang kamay sa balikat ng anak. Hindi kita sinisisi. Basta, maging maingat ka. Gusto kong matuto ka, pero kailangan mo ring alagaan ang sarili. Sa hapon, nagpatuloy si Junjun sa pag-aaral, ngunit mas nakatuon na ang tingin niya. Napagtanto niya na ang pagiging mahigpit ng ama ay hindi upang pigilan ang saya, kundi paraan ng pagmamahal at proteksyon. Kasama si Ginoong Pablo, ipinaliwanag niya ang bawat problema sa math. Mahinahon,
na itinama ang mga pagkakamali. Unti-unting naunawaan ni Junjun na ang pasensya ng kanyang ama ay isang mahalagang regalo at bawat araw na ginugugol ng ama para sa kanya ay tahimik na sakripisyo. Ilang araw pagkatapos, nahirapan si Junjun sa isang mahalagang pagsusulit sa math. Kinabahan at natakot siya. Nakaupo si Ginoong Pablo sa tabi niya. Hinawakan ang kanyang kamay. Tumingin sa mata. "Anak, alam kong nag-aalala ka, pero magtiwala ka sa sarili mo. Nakita ko ang pagsisikap mo araw-araw at alam kong kaya mo." Kumislap ang mga mata ni Junjun. Naramdaman niya ang lakas mula sa mga salitang pampalakas loob ng ama. At sa unang pagkakataon, naranasan niya kung gaano kahalaga ang tahimik na sakripisyo ng kanyang ama. Ngunit hindi lang sa pag-aaral may hamon si Junjun. Isang araw, nakita niya ang mga kaklase na pinapayagang pumunta sa amusement park ng kanilang mga magulang. Naiinggit si Junjun. "Papa, bakit hindi ako pwede?" tanong niya. May halong lungkot at galit. Bumuntong hininga si Ginoong Pablo. "Alam kong gusto mong pumunta, pero wala tayong sapat na pera para sa mga ganitong lakad. Gusto kong ilaan ang pera para sa kinabukasan mo sa pag-aaral. Maiintindihan mo rin balang araw." Tahimik si Junjun, ngunit nagbago ang tingin niya. Napagtanto niya na ang pagtanggi ng ama ay hindi dahil hindi siya mahal, kundi dahil tahimik na isinasakripisyo nito ang lahat para sa mas magandang pagkakataon ng anak. Unti-unting nawala ang galit, napalitan ng damdaming humahanga sa kabataan. Sa gabi, umupo si Junjun sa tabi ng bintana, nakatingin sa dagat. Ang liwanag ng buwan ay kumikislap sa tubig na parang mga pilak. Iniisip niya ang ama at ang mga nangyari ngayong araw. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat sa balikat ng ama at naunawaan ang tahimik na pagmamahal at sakripisyo. Nakatayo si Ginoong Pablo sa likuran. Inilagay ang kamay sa balikat ng anak. Hindi nagsalita, ngunit ang tingin ay nagsasabi ng lahat. "Laging nandito ako, kahit hindi mo pa lubos na nauunawaan." Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago si Junjun. Masigasig sa pag-aaral, nakikinig sa payo ng ama, ngunit nananatili ang inosenteng ningning ng pagkabata. Tinitingnan siya ni Ginoong Pablo. May halong saya at pangamba. Saya dahil nagsisimula ng lumaki si Junjun. Pangamba dahil bata pa rin siya at hindi pa lubos na naiintindihan ang tahimik na sakripisyong inialay ng ama sa buong buhay niya. At mula dito, unti-unting bumukas ang kwento. Mas malalaking hamon ang darating, mas malalim na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ama at anak, at kailangang harapin ni Junjun ang mahihirap na desisyon. Ngunit si Ginoong Pablo ay nananatiling matiisin, patuloy na tahimik na nagsasakripisyo, handang hintayin ang anak na maunawaan ang dakilang pagmamahal na ibinibigay ng ama sa kanya. Noong araw na iyon, ang langit ay malinaw at ang araw ay maningning na sumisiklab sa bayang tabing dagat. Sabik si Junjun dahil ngayong araw ay may outdoor class ang kanyang klase. Pupunta sila sa malapit na baybayin, tutuklasin ang mga nilalang sa dagat at makikipaglaro sa mga kaibigan. "Ama, pwede ba akong sumama?" Tumalon si Junjun sa tuwa. Kumikislap ang mga mata sa kasiyahan. Tiningnan siya ni Ginoong Pablo. May tahimik na ngiti sa labi, ngunit may kaunting pangamba sa puso. "Alam kong gusto mong sumama, pero kailangan mong sundin ang mga tagubili ng guro at mag-ingat. Maaaring malakas ang alon ngayon. Mag-ingat ka sa bawat hakbang, Junjun." Tumango si Junjun, puno ng kasabikan. Kasama ang mga kaibigan, tumakbo siya pababa sa baybayin. Ang mga tawa ay sumasabay sa hampas ng alon. Nakatayo sa pampang si Ginoong Pablo. Pinagmamasdan ang bawat hakbang ng anak. Sa kanyang puso, halo ang ligaya at pag-aalala. Lumalaki na ang anak, ngunit nananatiling inosente at pabaya. Mabilis na lumipas ang umaga. Nangongolekta si Junjun ng mga kabibe. Pinagmamasdan ang maliliit na isda sa mababaw na tubig at natututo kung paano tukuyin ang iba't ibang hayop dagat. Masaya siya sa sariling pagtuklas, ngunit nakalimutan ang paalala ng ama tungkol sa panganib ng malalakas na alon. Biglang dumating ang isang malakas na alon. Habang tumatakbo si Junjun sa isang maliit na alimango, nadulas siya
at nahulog sa tubig. Ang sigaw niya ay umalingaw sa buong baybayin. Nagulat ang mga kaibigan, sumigaw ng tulong, ngunit si Junjun ay tinatangay ng agos palayo sa pampang. Agad na tumakbo si Ginoong Pablo. Mabilis ang tibok ng puso niya. Nanginginig ang mga kamay habang nagtatakbo sa buhangin. Hindi siya nag-atubiling sumisid sa tubig, dumaan sa bawat malupit na alon. Inaabot ang kamay para kay Junjun. Ngunit sobrang lakas ng alon at bawat hakbang patungo sa anak ay puno ng takot sa puso niya. Sa wakas, naabot niya si Junjun at niyakap ng mahigpit. Umiiyak si Junjun, natakot at ginaw. Hinawakan ni Ginoong Pablo ang anak. Sabay binigkas ang mga salitang nakapagpapakalma. Nandito na si Ama, ayos ka lang, naabot kita ng tama. Pagbalik sa pampang, basa si Junjun at nanginginig, ngunit ligtas. Pinunasan ni Ginoong Pablo ang maalat na tubig sa mukha ng anak. Niyakap siya ng mahigpit. Pasensya ka na anak, sa nangyari ngayon. Kailangan kong laging bantayan ka. Ayokong mawala ka Junjun. Niyak si Junjun sa yakap at unang beses niyang naramdaman ang buong pag-aalala at walang hanggang pagmamahal ng ama. Sa hapon, pag-uwi sa bahay, tahimik si Junjun. Umupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa dagat kung saan naganap ang insidente. Sa kanyang puso, unang beses niyang naunawaan na ang kanyang pagiging pabaya at paglalaro ay maaaring humantong sa panganib. Napagtanto niya na tahimik na pinoprotektahan ng ama, patuloy na nagsasakripisyo, at ang mga mahigpit na paalala noon ay bunga ng pagmamahal. Naupo si Ginoong Pablo sa tabi niya, hindi masyadong nagsalita. Ang tingin niya ay puno ng pagmamahal, pagod, at pag-aalala. Humarap si Junjun at hinawakan ang kamay ng ama. Ama, naiintindihan ko na. Mag-iingat ako. Susundin ko ang iyong payo. Ngumiti si Ginoong Pablo. May luhang pumapatak sa mata. Alam kong naiintindihan mo, Junjun. Gusto ko lang na ligtas at masaya ka. Noong gabing iyon, hindi na nanaginip si Junjun tungkol sa dagat o laro kasama ang mga kaibigan. Nakadapa siya sa kama, iniisip ang bigat ng pagmamahal ng ama at ang mga tahimik na sakripisyong hindi pa niya nakita noon. Kinabukasan, bumalik si Junjun sa paaralan, maingat na nakikinig sa aralin at nakikilahok sa talakayan. Nananatili ang kanyang kuryosidad at inosensya, ngunit may bagong pag-iingat at respeto para sa ama. Ang bawat aralin at hakbang sa buhay ay nakatali na sa imahe ng ama, na tahimik na nagprotekta at nagsakripisyo upang siya ay lumaki ng ligtas. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Ang insidente sa baybayin ay nagbukas ng sunod-sunod na mga hamon. Natutunan ni Junjun na ang buhay ay hindi lamang kasiyahan, kundi puno rin ng panganib at responsibilidad. Patuloy si Ginoong Pablo sa kanyang pagtitiyaga at tahimik na sakripisyo, ngunit mas marami pang pagsubok ang darating sa pag-aaral, sa pagkatao at sa puso ni Junjun. Sa mga sumunod na linggo, natutong maging maingat si Junjun, ngunit paminsan-minsan ay naglalaro pa rin. Matiyaga si Ginoong Pablo, paliwanag sa bawat detalye, paalala sa bawat hakbang, ngunit hindi pinipilit. Nagsimula siyang maunawaan na ang pagmamahal ng ama ay hindi palaging malinaw sa salita o kilos, kundi sa mga tahimik na sakripisyo at pang-araw-araw na pag-aalaga. Isang hapon, pinanood ni Junjun ang ama na nag-aayos ng sira sa pawid na bubong matapos ang bagyo. Kumikislap ang mata niya sa paghanga. Naunawaan niyang sinuong ng ama ang lahat ng hirap upang magkaroon siya ng tahanan at payapang buhay. Sa unang pagkakataon, nais ni Junjun na tumulong at magbahagi ng pasanin, ngunit ngumiti lamang si Ginoong Pablo at winiwalay ang kamay. Kaya ko ito, anak. Ang mahalaga, mag-aral ka ng mabuti at masaya na ako. Ang insidente sa baybayin ang naging simula ng pag-unlad ni Junjun. Nagsimulang makita ang pagmamahal at sakripisyo ng ama sa bagong perspektibo, hindi lamang sa mga paalala o higpit, kundi bilang tahimik na lakas na gumagabay sa kanya upang maging maingat at responsableng tao.
Sa mga sumunod na araw, naging mas masipag, maingat at mapanuri si Junjun. Tiningnan siya ni Ginoong Pablo, may halong ginhawa at pag-aalala. Ginhawa dahil nagsimula ng maunawaan ang kahalagahan ng sakripisyo. Pag-aalala dahil bata pa siya at may mas malalaking hamon na naghihintay sa hinaharap. Nagtatapos ang kabanata 3 sa larawan ni Junjun na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa dagat kung saan naganap ang insidente. Mata puno ng pag-iisip, nakatayo sa likod niya si Ginoong Pablo, inilagay ang kamay sa balikat ng anak at hindi nagsasalita. Ngunit ang tingin ay nagsasabi ng lahat. Nandito ako lagi, kahit hindi mo pa lubos na nauunawaan. Palagi kitang poprotektahan, tahimik na magsasakripisyo, hanggang sa sapat ka ng lumaki upang makita ang lahat. Noong umaga, nagising si Junjun sa maliit na bahay na kubo at ang sikat ng araw ay sumilip sa pagitan ng mga dingding, direktang tumama sa kanyang mukha. Ang amoy ng pinalabnaw na kape at inihaw na tinapay mula sa kusina ni Papa ay kumalat, nagbibigay ng init at paalala na nagsisimula na ang isang bagong araw. Papa, ayoko pong mag-review ngayon. Reklamo ni Junjun nang makita si Ginoong Pablo na may dalang bag, handang samahan siya sa klase. Kumikislap ang mga mata niya ng katigasan ng ulo, nais maglaro ngunit natatakot sa mabibigat na aralin. Tumingin si Ginoong Pablo sa anak. May banayad ngunit seryosong ngiti. Anak, ang pag-aaral ay paraan para ihanda mo ang sarili sa hinaharap. Alam kong pagod ka, pero kung hindi ka magpupursige, mahihirapan kang habulin ang darating na mga bagay. Gusto kong magsikap ka ng kaunti. Napikit ang noo ni Junjun, nagalit at lumabas sa bakuran, hinagis ang bag sa lupa. Palagi mo akong pinipilit. Hindi mo kailanman pinapahintulutan akong maging malaya. Sabay nagalit at tapat ang kanyang salita, sumasalamin sa presyon ng kabataan at kanyang pagtigasin. Bumuntong hininga si Ginoong Pablo. Tiningnan ang anak ng matagal, kinuha ang bag at tahimik na isinabay siya. Sa kanyang puso, nananatiling may lihim na kirot, nagsasakripisyo at nag-aalala para sa anak. Ngunit hindi pa rin nauunawaan ni Junjun ang halaga ng lahat ng pagsisikap na iyon. Sa daan papuntang paaralan, nakatagpo si Junjun ng kanyang mga kaklase. Masiglang nagkukwento ang mga ito tungkol sa bagong laro, mga regalo mula sa magulang at mga outing na hindi pa niya naranasan. Naiinggit si Junjun at nakaramdam ng kaunting inis. Tumingin siya sa ama, umiiyak na tanong, Papa, bakit hindi ako katulad ng iba? Bakit kailangan kong mag-aral buong araw? Habang sila ay naglalaro, ipinatong ni Ginoong Pablo ang kamay sa balikat ng anak. May banayad na tingin. Alam kong gusto mong maglaro, anak, pero hindi natin laging makukuha ang lahat ng gusto natin. Nagsasakripisyo ako para makapag-aral ka ng maayos, para sa mas maliwanag na hinaharap mo. Maiintindihan mo ring balang araw. Tahimik si Junjun, may halong pagkadismaya at pag-iisip ang kanyang mga mata. Ang mga salita ng ama ay parang binhing itinanim sa puso niya, ngunit bata pa siya, hindi pa ganap na naiintindihan. Ang araw ng pag-aaral ay puno ng pagsusulit, mahihirap na aralin, at mga puna mula sa guro. Ramdam ni Junjun ang bigat ng presyon. Isang pagkakataon, nakakuha siya ng mababang marka sa math at tinukso ng mga kaklase. Junjun, bakit hindi ka kasing galing namin? Nag-aaral ka pa rin, pero mahina. Namula ang mukha ni Junjun, lumaganap ang hiya. Nais niyang tumakas, itigil ang pag-aaral, patunayan na hindi siya pangit, ngunit hindi pa niya alam paano haharapin ito. Pagdating ng hapon, sa pagbabalik sa bahay, naghihintay si Ginoong Pablo na may banayad ng ngiti. Anak, nakikita kong medyo nahirapan ka ngayon. Umupo tayo at balikan ang aralin. Magiging mas madali rin ito. Tahimik si Junjun, hindi nagsalita, ngunit lumambot na ang kanyang mga mata. Binuksan ni Ginoong Pablo ang libro. Mahinahong ipinaliwanag ang bawat aralin, itinuro ang mga pagkakamali, at hakbang-hakbang tinulungan si Junjun na maunawaan ang tamang paraan. Biglang naunawaan ni Junjun na hindi lang pagiging mahigpit ang ama, kundi may pasensya at tahimik na isinasakripisyo
ang oras at lakas upang matulungan siyang malampasan ang hirap. Sa mga sumunod na araw, nagsikap si Junjun ng higit. Hindi na lamang siya nag-iisip ng paglalaro, kundi nagsimulang obserbahan ang ginagawa ng ama araw-araw. Mula sa paghahanda ng almusal, paglilinis ng bahay, hanggang sa pagtulong sa mga kapitbahay, lahat ay para sa isang maayos at ligtas na buhay para kay Junjun. Isang araw, hinarap ni Junjun ang malaking hamon. Nambubuli siya ng ilang kaklase dahil sa mababang marka. Nalungkot siya, ayaw umuwi, natatakot na magalit ang ama. Ngunit pagdating sa bahay, nakita niya si Ginoong Pablo na naghihintay na may banayad ng ngiti. Humagulhol siya at ikinuwento ang lahat. Hindi siya pinagalitan o sinisi ng ama, kundi umupo, ipinatong ang kamay sa balikat. Anak, huwag kang matakot. Lahat ay nabibigo minsan. Ang mahalaga ay matutong bumangon, matuto at magsikap. Palagi akong narito para sa iyo. Ramdam ni Junjun ang ginhawa sa puso. Sa unang pagkakataon ay naunawaan ang lakas ng suporta at tahimik na pagmamahal ng ama. Naunawaan niya na ang ama ay hindi lamang mahigpit, kundi isang kasama, tagapagturo, protektor, at handang magsakripisyo nang hindi naghihintay ng pasasalamat. Sa mga sumunod na linggo, natutunan ni Junjun na balansehin ang pag-aaral at paglalaro. Patuloy siyang naglalaro kasama ang mga kaibigan, ngunit alam na ang hangganan, nakikinig sa ama, at nagsimulang pahalagahan ang ginagawa nito bawat araw. Tinitingnan siya ni Ginoong Pablo, may halong saya at pangamba. Saya dahil nagsisimula nang lumaki si Junjun, pangamba dahil bata pa rin siya at hindi pa tapos ang mga hamon sa hinaharap. Isang gabi, umupo si Junjun sa tabi ng bintana, nakatingin sa dagat. Ang liwanag ng buwan ay kumikislap sa tubig na parang mga pilak. Iniisip niya ang ama, ang mga tahimik na sakripisyo, at ang mga aral na hindi niya ganap na naiintindihan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang malalim na pasasalamat kahit hindi niya nasabi. Nakatayo si Ginoong Pablo sa likuran, inilagay ang kamay sa balikat ng anak. Hindi nagsalita, ngunit ang tingin ay nagsasabi ng lahat. Laging nandito ako, Junjun. Kahit hindi mo pagganap na naiintindihan, patuloy akong magsasakripisyo at magpoprotekta sa iyo. Noong araw na iyon, maliwanag ang langit, ngunit ramdam ni Junjun ang mabigat na presyon sa kanyang mga balikat. Ngayon ang araw ng kanyang mahalagang pagsusulit sa pagtatapos ng semestre sa matematika, ang asignaturang palaging mahirap para sa kanya. Maagang nagising si Ginoong Pablo, naghanda ng kumpletong agahan at sinuri ang mga libro, lapis at gamit ni Junjun. Puno ng pagmamalasakit ang kanyang mga mata, ngunit may kaunting pangamba rin. Anak, mahalagang araw ito. Alam kong nagsikap ka, pero tandaan, maging maingat, kalma at kumpiyansa. Nandito lang ako sa tabi mo. Tumango si Junjun, ngunit sa kanyang puso, halo ang kaba at takot. Tumingin siya sa mga problemang pinag-aralan kahapon. Ang mga numero, ekwasyon at formula ay sumasayaw sa kanyang isip, nagdudulot ng pagkabigla. Ang presyon ng pagsusulit ay hindi lamang mula sa paaralan, kundi mula rin sa di nakikitang inaasahan niya sa ama na dapat siyang magtagumpay at hindi mabigo. Sa daan papunta sa paaralan, tahimik si Junjun. Hindi siya nakipag-usap sa mga kaibigan gaya ng dati. Nakatingin ng diretso sa harap habang paulit-ulit sa isip ang mga aralin. Kasama siya ni Ginoong Pablo. Mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ng anak. Anak, huwag kang mangamba. Nakita ko ang pagsisikap mo araw-araw at ngayon, magagawa mo ito ng maayos. Tahimik si Junjun, may halong kaba at kaunting pag-asa sa puso. Nagsimula na ang pagsusulit. Hawak ni Junjun ang lapis, nanginginig ang mga kamay, nakatingin sa puting papel. Ang mga numero at problema ay tila mga bundok na nagpapahirap sa kanya. Bawat tanong ay nagpapabilis ng tibok ng puso. Bawat segundo ay parang walang katapusan. Sa 10 minuto, nagkamali si Junjun sa unang tanong. Nagulat siya, tumingin sa paligid,
Nakita ang mga kaklase na mabilis magsulat at makakuha ng marka. Ramdam ni Junjun na nahuhuli siya. Dumoble ang presyon. Tumibok ng malakas ang puso niya. Nanginginig ang mga kamay at pumapatak ang mainit na luha. Gusto niyang sumuko, umuwi at hanapin ang ama para magpakalma. Sa pinakamatinding sandali, naalala ni Junjun ang sinabi ng ama kaninang umaga. Maging kalmado at kumpiyansa. Nandito lang ako sa tabi mo. Huminga siya ng malalim at nag-concentrate. Kahit mabilis pa rin ang tibok ng puso, sinimulan niyang sagutin ang bawat tanong. Inalala ang mga tinuro ng ama at bawat formula na natutunan. Sa huli, naisumite ni Junjun ang pagsusulit. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Hindi niya alam ang resulta, ngunit ramdam niya ang halo ng ginhawa at pangamba. Pagbalik sa bahay, sinalubong siya ni Ginoong Pablo na may magaan na ngiti. Ipinagmamalaki kita dahil nagsikap ka ng buong puso. Ano man ang resulta, alam kong nagsikap ka. Tahimik si Junjun, may kislap ang mga mata, ngunit hindi pa nakapagsalita. Ramdam niya ang ginhawa at ang tahimik, matiyagang pagmamalasakit ng ama. Kinabukasan, lumabas ang resulta. Mas mababa sa inaasahan. Ang marka ni Junjun. Nadismaya siya. Nakababa ang tingin. Mabigat ang damdamin. Tinukso siya ng mga kaibigan. Junjun, nag-aaral ka pero mababa pa rin. Nalungkot at nahihiya siya. Tiningnan siya ni Ginoong Pablo. Hindi nagalit. Dahan-dahang inilagay ang kamay sa balikat. Anak, alam kong nadismaya ka, pero ang marka ay bahagi lang. Ang mahalaga ay ang matutunan mo mula sa pagkakamali. Tutulungan kita at sa susunod, mas gagaling ka. Ngunit si Junjun, sa kanyang kabataan, hindi pa ganap na nakaintindi. Galit siya sa ama dahil sa presyon, sa inaasahan, at sa pakiramdam na hindi talaga naiintindihan ng ama ang kabiguan niya. Hindi mo naiintindihan, ama. Lagi mo akong pinipilit, pero hindi mo alam ang nararamdaman ko sa pagkabigo. Sigaw niya, may halong inis at sakit. Tiningnan siya ni Ginoong Pablo. Mabigat ang tingin, ngunit malumanay ang tinig. Anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Marami ring akong nabigong beses, pero natutunan kong sa mga pagkabigo, tayo ay natututo at lumalago. Isinasakripisyo ko ang lahat upang hindi mo maranasan ang hirap na dinaanan ko, upang magkaroon ka ng pagkakataong tumayo sa sarili mong paa. Tahimik si Junjun, pumapatak ang luha, ngunit ngayon may simula ng pagkaunawa. Tiningnan niya ang ama, unang beses na naunawaan na ang lahat ng mahigpit na paalala at tahimik na sakripisyo ay dahil sa walang hanggang pagmamahal. Naiintindihan niyang ang ama ay hindi naglalagay lang ng presyon, kundi gumagabay, nagprotekta at tahimik na nagsasakripisyo para sa kanyang paglaki. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago si Junjun. Naging mas masipag, mas matiyaga, at natutong maging responsable sa sarili. Bagamat may kaunting pagkakulit pa rin, unti-unti niyang naunawaan ang kahalagahan ng pagtitiyaga at sakripisyo ng ama. Tiningnan siya ni Ginoong Pablo, may halong kagalakan at pag-aalala. Kagalakan dahil nagsimula nang lumaki si Junjun. Pag-aalala dahil mas marami pang hamon ang naghihintay. Isang hapon, pinanood ni Junjun ang ama na nag-aayos ng bubong na nasira sa bagyo. Nakita niya ang magaspang na mga kamay, ang balingkinitang mukha ngunit puno ng determinasyon. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang bigat ng mga sakripisyong inalay ng ama sa buong buhay niya. Napaisip si Junjun, magsisikap ako, hindi ko ipapahamak ang tiwala ng ama. Noong araw na iyon, ang kalangitan sa bayang tabing dagat sa Pilipinas ay maulap, at ang mga kulay abong ulap ay tila nagbabadya ng paparating na bagyo. Nagising si Junjun na mabigat ang damdamin. Kakatapos lang niya ng isang mahalagang pagsusulit at hindi katulad ng inaasahan ng kanyang marka, at ramdam pa rin niya ang presyon mula sa mga kaibigan. Sa kanyang puso, magulo ang damdamin, pagkadismaya, galit at pagkalito tungkol sa ama, ang taong hindi pa niya
lubos na nauunawaan. Naghanda si Ginoong Pablo ng agahan, tinitingnan ang anak ng may banayad ng ngiti. Anak, ngayon ay uulitin natin ang pagsusulit. Tingnan natin ang mga pagkakamali at hanapan ng paraan para maitama. Alam kong pagod ka, pero subukan mo ng kaunti ha. Tahimik si Junjun. Bahagyang nakayuko habang pumapasok sa pagkain. Ramdam niya na ang presyon ay hindi lamang mula sa aralin, kundi mula rin sa mga inaasahan ng ama. Sa murang isip niya, hindi pa niya nauunawaan na ang bawat pagiging mahigpit at pagbabantay ng ama ay nagmumula sa pagmamahal. Sa halip, pakiramdam niya ay nakokontrol at napipigilan siya, at minsan nais lamang niyang tumakas. Sa daan papuntang paaralan, nakatagpo niya ang mga kaklase. May ilan na ng biro. Junjun, bakit lagi kang mababa ang marka? Nag-aaral ka pa pero mahina. Namula si Junjun sa hiya. Ramdam ang kahihiyan. Tahimik siya, ngunit sa puso ay sumiklab ang galit. Bakit palaging pinipilit siya ng ama na mag-aral habang ang mga kaibigan ay tila malaya at mas masaya? Sa loob ng klase, labis ang tensyon ni Junjun. Sinisikap niyang makinig, ngunit bawat numero at problema sa math ay tila pabigat sa kanyang balikat. Napansin ito ng guro. Junjun, huwag masyadong mag-alala. Gawin lang ng paisa-isa. Ngunit ramdam pa rin niya ang presyon, tila nakatingin ang buong mundo sa kanyang kabiguan. Pagdating ng hapon sa bahay, mas mabigat ang pakiramdam ni Junjun. Naghihintay si Ginoong Pablo na may banayad ng ngiti. Anak, mukhang naging mahirap ang araw mo. Balikan natin ang mga aralin. Ngunit sa murang isip ni Junjun, hindi pa niya ganap na nauunawaan ang mabuting hangarin ng ama. Papa, palagi mo akong pinipilit, laging minomonitor. Hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko. Sigaw niya. May halong galit at sakit. Tumingin si Ginoong Pablo sa anak. May mabigat ngunit mainit na tingin. Anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Alam kong mabigat ang pag-aaral. Alam kong masakit ang pagkabigo. Ngunit alam ko rin na kung hindi kita tuturuan at gagabayan, mas mahihirapan ka sa hinaharap. Isinasakripisyo ko ang lahat para magkaroon ka ng mas magandang pagkakataon at matibay kang humarap sa mga hamon ng buhay. Tahimik si Junjun, halos mapaiyak. Ramdam niya ang galit sa ama dahil sa presyon, ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang tahimik na pagmamahal ng ama. Unti-unti niyang naunawaan na ang mga mahigpit na salita at kontrol ay hindi para pahirapan siya, kundi para siya'y lumaki. Sa mga sumunod na araw, hinarap ni Junjun ang iba pang hamon sa paaralan. Isang biglaang pagsusulit sa agham na hindi niya ganap na na-review. Natakot siya, naguluhan, at nagsimulang magduda sa sarili. Sa oras ng kawalan ng pag-asa, naalala niya ang mga pagkakataon na matiyagang ipinaliwanag ng ama ang bawat aralin, bawat formula, bawat pagkakamali. Naalala iyon, huminga ng malalim, nagsumikap na maging kalmado at ginawa ang kanyang makakaya. Ngunit hindi tulad ng inaasahan ang resulta. Nabigo si Junjun, ramdam ang hiya nang pagtawanan siya ng mga kaklase. Mababa na naman ang marka mo, Junjun. Tumakbo siya palabas upang maglaro at makalimot sa kabiguan. Tiningnan siya ni Ginoong Pablo mula sa pintuan at tumawag, Anak, balik dito. Hanapan natin ang paraan para maitama. Huminto si Junjun, tumingin sa ama, may halong galit at pag-aalangan sa tinig. Papa, hindi mo naiintindihan ako. Bakit kailangan kong magsikap palagi samantalang dumarating pa rin ang kabiguan? Lumapit si Ginoong Pablo, hinawakan ang kamay ng anak. Anak, bahagi ng buhay ang kabiguan. Alam kong ramdam mo ang presyon, ngunit dahil sa kabiguan, natututo kang humarap sa hirap at lumakas. Isinasakripisyo ko ang sarili ko upang hindi mo maranasan ang sakit na naranasan ko at upang magkaroon ka ng pagkakataong humarap ng matatag at may kumpiyansa. Tahimik si Junjun, ramdam ang kombinasyon ng sakit at init sa puso. Naunawaan niya na ang pagiging mahigpit ng ama ay hindi parusa, kundi pagtuturo at proteksyon. Sa unang pagkakataon,
Lubos niyang naramdaman ang tahimik na sakripisyo ng ama at unti-unting nabuo ang pasasalamat sa puso. Ngunit hindi pa natatapos ang buhay. Isang araw, nambubuli si Junjun ng ilang kaibigang may selos sa daan pauwi. Natakot siya at hindi alam ang gagawin. Biglang dumating si Ginoong Pablo, niyakap siya ng mahigpit at inayos ang sitwasyon ng may pasensya at determinasyon. Tumulo ang luha ni Junjun habang tinitingnan ng ama. Ramdam ang lakas mula sa tahimik na proteksyon ng ama. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang pag-uugali ni Junjun. Mas masigasig siya, nakikinig sa payo ng ama, at natututo na harapin ang kabiguan at maging responsable sa sarili. Tinitingnan siya ni Ginoong Pablo, may halong saya at pangamba. Saya dahil nagsisimula ng lumaki si Junjun. Pangamba dahil mas malalaki pa ang mga hamon na darating. Isang hapon, tinitingnan ni Junjun ang ama na nag-aayos ng bubong matapos ang bagyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at damdamin. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Junjun na lahat ng ginagawa ng ama ay mula sa pagmamahal, tahimik na sakripisyo at hangarin na magkaroon siya ng mas magandang hinaharap. Nagsimula ang umaga sa bayang tabing dagat ng Pilipinas gaya ng dati, ngunit may tahimik na tensyon sa hangin. Nagising si Junjun na may pakiramdam ng pangamba kahit hindi niya alam ang dahilan. Inihanda niya ang mga libro at gamit, tumingin sa dagat kung saan sumisiklab ang liwanag ng bukang liwayway sa mga alon at ramdam ang isang huwad na kapayapaan bago dumating ang unos. Gaya ng dati, maagang nagising si Ginoong Pablo upang ihanda ang agahan. Malumanay ang tingin niya, ngunit puno ng pangamba. Pinagmamasdan niya si Junjun, nakikita ang pagiging matigas ang ulo at kasabikan ng anak sa bawat bagong araw, ngunit nararamdaman rin ang mga nakatagong pangamba at presyon sa mga mata ng bata. Anak, may mahalagang bagay tayong pag-uusapan ngayon. Pagkatapos ng agahan, pupunta tayo sa baybayin upang suriin ang mga bangka ng mangingisda para masiguro ang kaligtasan sa darating na panahon ng pangingisda, sabi ni Ginoong Pablo. May halo ng seryosong tono at pag-aalala. Napangisi si Junjun, bahagi ay dahil gusto niyang maglaro sa baybayin, ngunit may halong kaba. Hindi pa niya nakakalimutan ang pagkakadala ng alon noong nakaraang pagkakataon. Ama, pwede ba akong manatili sa bahay at mag-aral na lang? Mahinang tanong niya. Tumingin si Ginoong Pablo sa mata ng anak. Anak, kailangan nating matutong harapin ang lahat ng hamon, sa dagat man o sa buhay. Nandito ako sa tabi mo, hindi kita papabayaan. Tumango si Junjun, kahit may kaunting takot pa sa puso. Sinundan niya ang ama patungo sa baybayin, kung saan nakadaong ang mga bangka, at ang malamig na hangin mula sa dagat ay humahaplos sa mukha. Sinimulan ni Ginoong Pablo na suriin ang bawat bangka. Inayos ang mga sirang bahagi, habang si Junjun ay nakatayo sa tabi, nagmamasid. Pagkalipas ng ilang sandali, naiusisa si Junjun at tumakbo patungo sa gilid ng tubig. Nais subukang hilahin ang isang maliit na bangka sa pampang. Tahimik ang alon sa dalampasigan, ngunit biglang dumating ang isang malakas na alon na hinila ang bangka at nawalan ng balanse si Junjun, nadulas at nahulog sa tubig. Junjun! Ang sigaw ni Ginoong Pablo na parabang binasag ang katahimikan. Pabilis ang tibok ng kanyang puso, mabilis ang mga kamay sa pagtungo sa anak. Malakas ang alon, kaya kinailangan niyang magpursige upang makarating at mahawakan si Junjun. Natakot at nagpanik ang bata, mahigpit na humawak sa damit ng ama. Nang mailapit si Junjun sa pampang, huminga ng malalim si Ginoong Pablo, basa hanggang sa balat, ngunit puno pa rin ng pagmamahal ang mga mata. Nandito na si ama. Ayos ka lang. Naabot kita sa tamang oras. Umiiyak si Junjun. Ramdam ang pagmamalasakit at tahimik na sakripisyo ng ama. Pagbalik sa bahay, nanginginig pa rin si Junjun. Umupo sa tabi ng kalan. Pinapanood ang ama na naghahanda ng tanghalian. Napagtanto niya na ang lahat ng mahigpit na paalala at pagbabantay ng ama ay paraan upang protektahan siya mula sa panganib. Unang beses niyang naramdaman ng lubos ang pagmamahal at sakripisyong inialay ng ama para sa kanya. Sa mga sumunod na araw,
Naging mas maingat si Junjun. Sinimulan niyang pansinin ang bawat detalye sa pag-aaral, sa pang-araw-araw na buhay, at pati na rin ang mga babala ng ama. Pinagmamasdan ni Ginoong Pablo ang anak, may halo ng ginhawa at pangamba. Ginhawa dahil natutunan ni Junjun ang mahalagang aral, pangamba dahil bata pa siya at marami pang pagsubok ang naghihintay. Isang araw, nakita ni Junjun ang ama na nag-aayos ng bubong na nasira sa bagyo. Tumakbo siya upang tumulong, ngunit winiwalay ng ama ang kamay. "Anak, hayaan mo akong gawin ito. Ang kailangan mo lang ay mag-aral ng mabuti. Ang iba ay ako ang bahala." Umupo si Junjun sa tabi. Pinagmamasdan ng ama. Ramdam ang halo ng pagsisisi at pasasalamat. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya na lahat ng ginagawa ng ama, gaano man ito kahirap o kahigpit, ay mula sa tahimik na pagmamahal upang mabigyan siya ng ligtas na tahanan at magandang kinabukasan. Pagdating ng gabi, umupo si Junjun sa tabi ng bintana. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa dagat, humahaplos sa bawat kumikislap na alon. Iniisip niya ang lahat ng nangyari, mga mahigpit na paalala ng ama, mga pagkakataong iniligtas siya mula sa alon, at ang tahimik na sakripisyong hindi niya dati napansin. Unang beses niyang naramdaman ang bigat ng pagmamahal at responsibilidad ng isang ama para sa anak. Nakatayo sa likod niya si Ginoong Pablo, inilagay ang kamay sa balikat ng anak, hindi nagsasalita, ngunit puno ng mensahe ang tingin. "Nandito ako lagi, Junjun. Kahit hindi mo pa lubos na nauunawaan, patuloy kitang pinoprotektahan at nagsasakripisyo hanggang sa lumaki ka at makita mo ang lahat." Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Ang insidente sa baybayin ay naging simula ng bagong hamon. Natutunan ni Junjun na ang paglaki ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral o paglalaro, kundi pati na rin sa pag-unawa at pagpapahalaga sa pagmamahal at tahimik na sakripisyo ng ama, sa pagtanggap ng kabiguan at sa pagiging responsable sa sarili. Sa mga sumunod na linggo, mas naging masipag si Junjun sa pag-aaral, mas maingat sa bawat hakbang, at natutong makinig sa mga payo ng ama. Pinagmamasdan siya ni Ginoong Pablo, may halo ng kagalakan at pangamba. Kagalakan dahil nagsimula ng maunawaan ni Junjun ang kahalagahan ng sakripisyo, pangamba dahil mas marami pang hamon ang darating. Isang hapon, nakita ni Junjun ang ama na nag-aayos muli ng bubong matapos ang bagyo. Tumakbo siya upang tumulong, ngunit ngumiti lamang ang ama at winiwalay ang kamay. "Mag-aral ka ng mabuti, anak. Ang iba ay ako ang bahala." Nakatayo si Junjun. Pinagmamasdan ng ama na may tingin ng paghanga at pasasalamat. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naunawaan na lahat ng ginagawa ng ama, gaano man ito kahirap o mahigpit, ay mula sa pagmamahal at tahimik na sakripisyo. Noong umaga na iyon, ang kalangitan sa tabing dagat ng Pilipinas ay naging mas maulap kaysa dati. Ang mga itim na ulap ay kumalat sa buong abot tanaw. Ang hangin mula sa dagat ay malakas at malamig, tanda ng paparating na malakas na bagyo. Nagising si Junjun, tumingin sa dagat, at naramdaman ang malalim na pangamba sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, tunay siyang natakot sa lakas ng kalikasan. Handa na lahat ni Ginoong Pablo mula pa kagabi. Inayos ang bubong, inipon ang pagkain, at sinuri ang bangkang panghuli. Mabigat ang kanyang tingin, puno ng pag-aalala para sa bahay at sa anak. "Anak, ngayon ay napakalakas at mapanganib na araw. Manatili ka sa bahay at manatiling malapit sa akin. Huwag lumabas sa tabing dagat. Naiintindihan mo ba?" Tumango si Junjun. Mabilis ang tibok ng puso, halo ang kaba at pangamba. Unti-unti niyang naunawaan na ang buhay ay hindi lamang laro at pag-aaral, kundi puno rin ng mga hamon at panganib na hindi pa niya naranasan. Dumating ang bagyo nang mas mabilis kaysa inaasahan. Humahagulgol ang hangin, bumabagsak ang malakas na ulan, umuungal ang bubong ng kubo, at ang malalaking alon ay humampas sa baybayin, yumanig sa lupa. Yumakap si Junjun sa ama, ramdam ang takot, ngunit kasabay nito ay ang tibay at proteksyon mula sa kamay ng ama. Sa gitna ng malakas na bagyo,
Narinig ni Junjun ang bangka ng isang mangingisda sa baryo na tinangay ng alon malapit sa baybayin. Humingi ng tulong ang mangingisda at agad na tumakbo si Ginoong Pablo patungo sa dagat. Hindi alintana ang ulan at hangin upang iligtas ang tao. Tumingin si Junjun. Mabilis ang tibok ng puso, halo ang takot at pagmamalaki. Naunawaan niya na ang ama ay hindi lamang nagsasakripisyo para sa kanya, kundi para rin sa ibang tao, gamit ang lakas at tapang upang protektahan ang buhay ng lahat. Matapos ang maraming pagsisikap, nailigtas ni Ginoong Pablo ang mangingisda at naihatid sa ligtas na pampang. Tumakbo si Junjun, niyakap ang ama, at luha ang dumaloy sa kanyang mga mata. "Papa, ginawa mo ang lahat para sa amin at sa iba. Talaga, humahanga ako sa iyo." Ngumiti si Ginoong Pablo, namumula ang mga mata, at ipinatong ang kamay sa ulo ng anak. "Ginawa ko ito dahil sa tungkulin at pagmamahal. Tandaan mo, kahit natatakot tayo o nahihirapan, kailangan nating maging matatag." Ang bagyo ay tumagal buong araw. Magkasama silang nag-ayos ng bahay, nag-ipon ng gamit, at nagprotekta sa isa't isa. Bawat hakbang sa gitna ng ulan at hangin ay isang aral sa pagtitiyaga, responsibilidad, at pagmamahal. Naunawaan ni Junjun na ang ama ay buong buhay na itinuturo sa kanya ang mga pagpapahalagang ito, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa at tahimik na sakripisyo bawat araw. Pagkatapos ng bagyo, labis na napinsala ang baryo. Maraming bubong ang nasira, ilang bangka ang nawasak. Ngunit dahil sa paghahanda at tapang ni Ginoong Pablo, ligtas pa rin ang pamilya ni Junjun. Tumayo siya sa gitna ng mga durog na bagay, pinagmamasdan ng ama na nag-aayos ng bubong, at puno ng paghanga ang mga mata niya. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang bigat ng pagmamahal at sakripisyo, hindi lamang sa payapang araw, kundi pati na rin sa malalakas na bagyo ng buhay. Pagkatapos ng bagyo, nagbago ng husto si Junjun. Mas masigasig siya sa pag-aaral, nakikinig sa payo ng ama, at nagsimulang alalahanin ng kapwa. Naiintindihan niya na ang paglaki ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng kaalaman, kundi pati na rin sa pagtanggap ng hamon, pagpapahalaga, at pagbabahagi. Isang hapon, kasama ang ama, naglinis si Junjun ng tabing dagat pagkatapos ng bagyo. Nakita niya ang mga basag na piraso, mga sirang bangka, at naunawaan na ang buhay ay hindi palaging madali. Ngunit hindi na siya natakot. Natutunan niyang maging matiyaga at harapin ang lahat ng hamon kasama ang ama. Tiningnan siya ni Ginoong Pablo. May halong saya at pangamba. Saya dahil nagsisimula ng lumaki si Junjun. Pangamba dahil marami pang hamon ang naghihintay. Pagkatapos ng bagyo, unti-unti nang bumalik sa katahimikan ang bayang tabing dagat ng Pilipinas. Ngunit sa puso ni Junjun, nanatili ang magulong damdamin. Sinisikap pa rin niyang maunawaan ang mga aral mula sa ama. Ngunit ang takot, presyon, at mga nakaraang kabiguan ay paminsan-minsan nagpapalito at nagpapakapal ng kanyang katigasan ng ulo. Isang araw, dumating si Junjun sa paaralan at narinig ang bulong-bulungan ng mga kaklase tungkol sa ama na gumastos ng maraming pera para ayusin ang bangka at bubong ng kapitbahay habang kulang pa rin ang sariling pamilya. May ilan pang nagsabi, ang ama ni Junjun, mas iniintindi ang iba, pero paano naman ang pamilya niya? Ang mga salitang iyon ay tila kutsilyo sa puso ni Junjun, nagdulot ng sama ng loob at pakiramdam ng hindi makatarungan. Pag-uwi ni Junjun, hindi siya nagsalita sa ama, ngunit may init ng damdamin sa puso. Bakit laging inaalala ng ama ang iba, pero hindi siya? Sa gabi, malungkot si Junjun, nakahiga sa kama, nakatingin sa kisame, ramdam ang kalungkutan at pagkadismaya. Sinabi niya sa sarili, "Hindi mo naiintindihan ako, ama. Mas iniintindi mo ang iba, pero paano naman ako?" Napansin ni Ginoong Pablo ang damdamin ng anak, ngunit matiyaga siyang lumapit sa tabi ng kama. Inilagay ang kamay sa balikat ni Junjun. "Anak, alam kong malungkot ka ngayon, pero ginagawa ko ang lahat para sa iyo at para sa pamilya. Gusto ko ring tulungan ang ibang tao sa paligid dahil bahagi ito ng responsibilidad at aral tungkol sa malasakit.
Huwag mong isipin na hindi kita iniintindi. Nagulat si Junjun, halo ang galit at pagsisisi. Hindi niya noon naisip na ang sakripisyo ng ama ay hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa pagtuturo sa kanya na maging mapagbigay, maalalahanin, at magmahal sa kapwa. Kinabukasan, nagkaroon si Junjun ng malaking insidente sa paaralan. Sa oras ng pisikal na edukasyon, may isang kaklase siyang nadulas at nasaktan ng malubha. Natakot si Junjun, hindi alam ang gagawin, at naalala ang mga pagkakataon na iniligtas ng ama ang mga mangingisda sa bagyo. Tumakbo siya sa kaklase, tumulong, tinawag ang guro, at inalagaan ang kaibigan hanggang dinala sa medisina. Pag-uwi, umupo si Junjun sa tabi ng ama. May kislap ang mga mata. Ama, ngayon, naiintindihan ko. At naiintindihan ko ang bahagi ng ginagawa mo. Hindi ka lang nagsasakripisyo para sa akin, kundi para rin turuan akong maging maalalahanin at tumulong sa iba. Ngumiti si Ginoong Pablo. May init ang tingin. Natutuwa ako na napansin mo iyon. Anak, maraming pagsubok pa ang darating sa buhay. Pero kung matutunan mong magmahal, maging matiyaga at magsakripisyo tulad ng ginagawa ko, magiging malakas at mabuting tao ka. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago si Junjun. Hindi na niya iniisip lamang ang sarili. Nagsimula siyang tumulong sa ama sa araw-araw na gawain, pag-ayos ng bubong, paghahanda ng pagkain, pag-aalaga ng hardin. Ramdam niya ang bigat at sakripisyong ibinuhos ng ama sa buong buhay niya. Isang hapon, nakatayo si Junjun sa tabi ng bintana, tumitingin sa dagat. Iniisip ang lahat ng pagkakaintindihan, kabiguan, at pagsubok na kanyang naranasan. Napagtanto niya na ang paglaki ay hindi lamang tungkol sa mahusay na pag-aaral o paglalaro, kundi sa pag-unawa, pagpapahalaga, at pagtugon sa tahimik na pagmamahal ng ama, sa pagtanggap ng responsibilidad, at sa pagiging mapagmahal sa kapwa. Lumapit si Ginoong Pablo, inilagay ang kamay sa balikat ng anak. May malumanay na tinig. Anak, ipinagmamalaki kita. Bawat pagsubok, bawat kabiguan ay mahalagang aral. Sana ipagpatuloy mo ang pag-aaral, ang paglaki, at lagi mong pahalagahan ang pamilya at ang mga tao sa paligid mo. Maagang umaga, ang banayad na sikat ng araw ay sumilip sa pagitan ng bintana, tumama sa mukha ni Junjun na tahimik na nakaupo sa kanyang mesa sa pag-aaral. Hindi na siya galit o matigas ang ulo tulad ng dati. Sa kanyang puso, ang lahat ng presyon mula sa pag-aaral, kabiguan, at hindi pagkakaunawaan ay tila napalitan ng kapayapaan at determinasyon. Pumasok si Ginoong Pablo sa kusina, naghahanda ng agahan, banayad ang kanyang tingin sa anak, ngunit puno rin ng pagmamalaki. Anak, bagong araw ngayon, simulan natin ito ng may kalmadong puso at buong determinasyon. Ngumiti si Junjun at sa unang pagkakataon, lumapit sa ama at ipinatong ang kamay sa balikat nito. Papa, salamat po sa lahat. Mahinahon ngunit taus-pusong mga salita ang kanyang binigkas na ikinagulat at ikinapanatag ni Ginoong Pablo. Alam niya na sa wakas, naunawaan na ni Junjun ang kahalagahan ng pagmamahal at tahimik na sakripisyo na ibinuhos niya sa buong buhay. Sa araw na iyon, pumasok si Junjun sa paaralan na may bagong pananaw. Nakikinig siya ng mabuti sa mga aralin, tinatapos ang bawat takdang aralin, at tumutulong pa sa mga kaklase na nahihirapan. Sa kanyang puso, ang mga nakaraang kabiguan ay hindi na takot, kundi mahahalagang aral para sa kanyang paglaki. Pag-uwi niya, dali-dali siyang tumakbo sa tabi ng ama, nais ibahagi ang lahat. Papa, ngayon nagawa ko ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa noon. Mas kumpiyansa at malakas na ako ngayon. Ngumiti si Ginoong Pablo at kumislap ang kanyang mata sa pagmamalaki. Masaya ako dahil napagtanto mo ang lakas mo. Anak, ang paglaki ay hindi lang tungkol sa galing sa pag-aaral, kundi sa pagmamahal, pagpapahalaga, at sakripisyo. Sa mga sumunod na araw, kasama na ni Junjun ang ama sa lahat ng gawain. Pag-aayos ng bubong, pag-aalaga ng taniman, paghahanda ng bangka para sa paparating na pangingisda. Naunawaan niya na bawat kilos, maliit man o malaki,
ay nagmumula sa pagmamahal at responsibilidad. Natutunan niyang pahalagahan ang bawat sandali kasama ang ama, ang mga aral ng buhay, at ang tahimik na sakripisyo ng ama. Isang hapon, magkasama sila sa tabing dagat upang suriin ang bangka. Tahimik ang dagat, kumikislap ang araw sa ibabaw ng tubig na parang pilak, lumikha ng isang payapang tanawin. Tumingin si Junjun sa ama at ramdam ang buong pasasalamat. Papa, naiintindihan ko na lahat ng hirap at pagsubok na ipinadaan mo sa akin ay para ako'y lumaki at maunawaan ang pagmamahal mo. Ipinatong ni Ginoong Pablo ang kamay sa balikat ng anak, may malumanay na tinig. Ipinagmamalaki kita, Junjun. Lumaki ka na at alam ko magiging isang taong marunong magmahal, magpahalaga at maging matatag. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang sipag ni Junjun sa pag-aaral, ngunit hindi na may takot o presyon. Alam niya na ang tagumpay ay hindi lamang nakabase sa marka, kundi sa pagsusumikap, tiyaga, at pagpapahalaga sa pagmamahal ng iba. Tinutulungan niya ang mga kaklase, inaalala ang kapitbahay, at nagsisimula ring lumahok sa maliit na gawain sa komunidad, mga bagay na dati hindi niya naisip. Isang gabi, nakaupo si Junjun sa tabi ng bintana, tumitingin sa dagat, at ang buwan ay kumikislap sa tubig na parang mga mahahalagang aral na itinuro ng ama. Napagtanto niya na ang pagmamahal at sakripisyo ng ama ay hindi palaging nakikita sa salita o diretsyong kilos, kundi minsan sa pasensya, tahimik na paggabay sa mga pagsubok, kabiguan at sakit. Lumapit si Ginoong Pablo, ipinatong ang kamay sa balikat ng anak, at ang tingin niya ay puno ng lahat, pagmamahal, sakripisyo, at tiwala sa hinaharap ni Junjun. Ramdam ni Junjun ang malalim na koneksyon sa pagitan nila, hindi lamang dahil sa dugo, kundi dahil sa pagmamahal, pangunawa, at mga aral ng buhay. Pagkalipas ng isang linggo, pinarangalan si Junjun ng paaralan dahil sa pagtulong sa mga kaklase at pag-unlad sa pag-aaral. Nang tanggapin niya ang sertipiko, dali-dali siyang tumakbo pa uwi at iniabot ito sa ama. Papa, natanggap ko po ang sertipiko, pero alam ko, lahat ito ay dahil sa mga aral at pagmamahal mo. Niakbay ni Ginoong Pablo si Junjun, namumula ang mga mata sa emosyon. Masaya ako para sa iyo. Sana lagi mong panatilihin ang mabuting puso at tapang na ito. Sa mga sumunod na buwan, labis ang paglaki ni Junjun. Hindi lamang sa pag-aaral siya umunlad, kundi natutong alagaan ang pamilya, tumulong sa iba, at harapin ang lahat ng hamon ng may kumpiyansa. Ang mga hindi pagkakaunawaan, kabiguan, at takot noong nakaraan ay naging mahahalagang aral na nagturo sa kanya na ang paglaki ay hindi pag-iwas sa problema, kundi pagkatuto kung paano ito lampasan at pahalagahan ang pagmamahal at sakripisyo ng iba. Sa wakas, isang payapang hapon, nakatayo si Junjun at ang ama sa tabing dagat, nakatanaw sa malayong abot tanaw. Tahimik ang dagat at ang paglubog ng araw ay ginintuan ang ibabaw ng tubig. Ipinatong ni Junjun ang kamay sa balikat ng ama, may tingin na puno ng pagmamahal. Papa, alam ko na lahat ng ginagawa mo, kahit mahirap o mahigpit, ay para sa akin at sa pamilya. Mahal kita at palagi kong pahahalagahan ito. Ngumiti si Ginoong Pablo. Ang kanyang mata ay puno ng kaligayahan. Mahal din kita, Junjun. Ipinagmamalaki kita dahil lumaki ka. Natutong magmahal at magpahalaga. Tandaan mo, kahit may bagyo sa buhay, palagi akong narito sa tabi mo, gagabay at poprotekta sa iyo. Unti-unting bumalik sa katahimikan ang bayang tabing dagat ng Pilipinas matapos ang malalakas na bagyo. Tahimik ang alon, banayad ang hangin, at ang liwanag ng paglubog ng araw ay gininto ang kulay ang dagat, sumasalamin sa mga aral at alaala na naranasan ni Junjun. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa dagat kung saan nagdaan ang mga mabangis na alon at ramdam ang malalim ngunit payapang hininga ng buhay. Sa puso ni Junjun, ang lahat ng magulong damdamin noon, takot, galit, pagkadismaya ay unti-unting nagiging bago. Pag-unawa, pasasalamat
at tahimik na pagmamahal para sa ama. Naalala niya ang bawat pagkakataon na mahigpit ang ama, bawat aral mula sa kabiguan at bawat gabi na magkasama silang naghahanda para sa kinabukasan. Dati, hindi niya ito naiintindihan, ngunit ngayon, lahat ay naging liwanag na gumagabay sa kanya. Lumapit si Ginoong Pablo sa anak. Inilagay ang kamay sa balikat ni Junjun. May malumanay at mainit na tinig. Anak, ipinagmamalaki kita. Sana maintindihan mo na bawat hirap at pagsubok ay mahalagang aral. Ang sakripisyo ko ay hindi para mabuhay ka sa ilalim ng presyon, kundi para matutunan mong lumaki, magmahal, at pahalagahan ang buhay. Lumingon si Junjun sa ama, may luha sa mata. Ama, naiintindihan ko na. Lahat ng ginawa mo, lahat ng tahimik na sakripisyo ay para sa akin at sa pamilya. Alam ko ngayon na lumaki na ako at pahahalagahan ko ang lahat ng ginawa mo at susubukan kong maging mas mabuting tao, mas matatag. Ngumiti si Ginoong Pablo. May liwanag ng kaligayahan at kapanatagan sa mga mata. Sa sandaling iyon, wala nang galit o presyon, tanging malalim na koneksyon sa pagitan ng ama at anak. Isang ugnayan na hindi mapaghihiwalay. Hinabi mula sa pagmamahal, sakripisyo, at mga aral ng buhay. Lumabas si Junjun sa baybayin kasama ang ama. Ang mga paay nakadapa sa basang buhangin, nakatingin sa dahan-dahang paglubog ng araw. Tahimik na hinahaplos ng alon ang dalampasigan. Tila nagpapaalala na kahit gaano man kasalimuot ang buhay, laging may liwanag na gumagabay. Napagtanto niya na ang paglaki ay hindi ang pag-iwas sa hirap o paggamit lang ng mataas na marka sa paaralan, kundi ang pag-unawa sa sakripisyo, pagpapahalaga sa pagmamahal at pagkatuto ng responsableng pamumuhay, pagmamahal at pagpapatawad. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Junjun ang bagong lakas, ang lakas ng pasasalamat, ng walang kondisyong pagmamahal at ng determinasyong mabuhay ng karapat-dapat sa lahat ng isinakripisyo ng ama. Alam niya na kahit marami pang pagsubok sa hinaharap, handa na siyang harapin ito dahil sa puso niya naroon ang ama, ang pagmamahal at ang tahimik ngunit matibay na proteksyon. Malumanay na sinabi ni Ginoong Pablo, Anak, maraming bagyo ang darating sa buhay, ngunit naniniwala ako na sapat ang iyong lakas upang malampasan ang mga ito. Lagi mong pahalagahan ang mga simpleng bagay, mahalin ang pamilya at tulungan ang kapwa. Iyan ang tunay na kahulugan ng buhay. Tumango si Junjun. Unang beses na lubos niyang naramdaman ang bigat at kahulugan ng mga salita ng ama. Huminga siya ng malalim, ramdam ang hininga ng dagat at ang init ng ama sa kanyang tabi, at naunawaan na ang tahimik na pagmamahal ay hindi kailangan ng salita, sapat na ang presensya, sakripisyo at pagtitiyaga. Sa baybayin, magkatabi silang nakatayo, nakatingin sa malayong abot tanaw kung saan ang ginintuang paglubog ng araw ay dahan-dahang humahalo sa asul ng dagat. Tahimik ang alon, banayad ang hangin sa buhok nila, at kahit na tahimik, puno ito ng lahat: pagmamahal, sakripisyo, at pananampalataya sa hinaharap.